Host. Tingnan mo ang plot ng pangunahing lalaki at babae sa susunod mong gawain ng orihinal na libro. Matagal ka nang walang kain buong isang araw. Dala ko para sa'yo, A5 Kobe beef steak. Ipinarating ng eroplano, pinakamamahal mo ito. Huwag kang magpanggap. Hindi kita mamahalin. Tao ka lang. Hindi ka karapat dapat mahalin. Kailan mo ako palalayain? May boyfriend na ako. Hindi ako kailanman. Ikakasal kita. Ikaw ang akin. Kahit nasilan. Dapat kang makasama ko. Kung susubukan mong tumakas sa kasal, papatayin ko ang mga gastusin ng iyong ina. Sira ulo ka. Sobrang baliw mo. Bakit? 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 Ayaw mo lang tumingin sa akin. Bakit? Bakit? Ang lihim na gusto mo, maaari kong ibigay sa iyo, pero kailangan mong tulungan akong makamit ang kalayaan. Bitawan mo siya, anong nangyayari? Dito ako. Talagang isang tanga sa pag-ibig, sayang naman. Itong pinakamamahal mong babae, ay naipahayag na ang mga lihim ng iyong kumpanya, sa akin. At nakipagsabuatan sa akin, para lokohin ka. At patayin ka. Bakit? Mahal lang kita. Gusto kitang makasama magpakailan pa man. Pero ayaw ko. Hindi kita mahal. Pinakamasamang nangyari sa buhay ko ay yun nga, na ikaw ang baliw na ito na sumunod sa akin. Nandito na si Li Chaoyuan. Maaari mo bang ibigay sa akin ang napagkasunduang pera? Maaari mo ba? Siya ang taong dapat kong mahalin sa mundong ito, tama ba? Oo, ayon sa orihinal na kwento, si Xia Ziner ay labis na kin-hatred si Li Chaoyuan. Pilitin siyang mahalin, nawawalan siya ng kalayaan, kaya sa huli, siya ang masasaktan. Pero kapag namatay ang mga bida, bubulabog ang mundong ito, kaya kailangan mong magpanggap na isang extra. Ang misyon ay, paganahin si Li Chaoyuan na manghulog sa'yo, kasama ka buong buhay ko, para hindi na niya mapilitin ang pagmamahal sa pangunahing babae. Makakamit din ng pangunahing babae ang kalayaang gusto niya, buhay ang lalaki at babae. Kung ganoon, ang mundong ito ay magpapatuloy na maayos. Mamahalin ko siya ng buong puso. Laging sasamahan siya. Nakapili na ako ng identity para sa iyo. Siya si Li Chaoyuan, isang ordinaryong empleyado sa kumpanya. Dahil sa allergy, nasa bahay siya. Sige, umalis na tayo. Ito ang plano na ginawa ninyo. Gawin ulit. Pasok mo ang ilang tsaa. Nabuhay na naman ako. Noong nakaraang buhay, dahil noong nagdadala ako ng tsaa, napadulas ako at napasok sa katawan ni Li Chaoyuan. Pinagalitan ng Assistant Director Gao. Napaka-dramatic naman. Huwad si Li Chaoyuan. Tulungan mo akong makaalis. Akala ko siya ay mabuting tao. Inisip ko siyang kaibigan. Pero, nangyari na. Pinilit niya akong makasama siya. Tandaan, ang presidente hindi mahilig uminom ng kape. Gusto niya ng mainit na tsaa. Sa buhay na ito, ayaw kong pumasok para maghatid ng tsaa. Dumarating ako para magtrabaho, hindi para mag-ayos ng mga gawain. Espesyal na katulong. Pupunta na ako.
Muling isang mapanirang pag-ibig, na gustong akitin si Lee Chaoyuan. Ang hangad na mangibabaw, isang handal na babae. Noong nakaraang buhay, si Lee Chaoyuan ay minahal ako agad-agad, mapilit at baliw. Gusto lang niya ako mag-isa. Ilang babae ang lumalapit sa kanya, pero lahat ay pinalayas niya ng walang awa. Maghintay ka na lang na mapaalis. Ang datos ng katawan ng orihinal, ay pinalitan na ng sa akin. Sayang, hindi pa ako sanay. Nagka-allergy ang mukha ko, kaya't nakamaskara na lang ako. Anong paraan ang dapat kong gamitin? Para maalala ako ni Lee Chaoyuan. Alalahanin mo ako. Boss, ang iyong tiya. Pasensya na, boss. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Lumabas ka na. Ayusin mo lang dito. Okay na. Boses ng Pangulo. Bakit biglang naging mabait? Hindi pwede. Hindi ko na maulit ang pagkakamali. Dapat akong lumayo sa kanya. Ayon sa kwento, ang lalaki sa babae, sa ibang babae, lahat ay nasa lobby. Pero hindi niya ako itinulak. Mali ang kwentong ibinigay ng sistema. Oh. Pasensya na, Pangulo. Ang amoy na ito ay amoy ng tsaa kahapon. Kanino na naman siya nagpapadala ng mensahe? Napakadalas. Boyfriend ba siya? Anong gagawin ko? Gusto kitang ikulong. Ako lang ang pwedeng makakita. Hindi kita papayag ang umalis. Ikaw ay para sa akin lamang. Baliw. Lahat kayo sa pamilya niyo ay mga baliw. Nanay. May dugo ka ng pamilyang Lee. Magiging baliw ka rin. Walang sino man ang magmamahal sa'yo. Walang sino man. Tama nga. May dugo ako ng pamilyang Lee. Ganyan ang lolo ko. Ganyan din ang tatay ko. Ngayon, may sakit din ako. Hindi pwede. Huwag siyang pahintuin, na ako'y nagmamasid sa kanya, mahahanap niya ako. Siguro hindi niya ako magugustuhan. Itong tsaa. Ang bango. Ay assign mo yung nag-brew ng tsaa kanina, sa sekretarya. Hindi na niya kailangan gawin pa. Mag-brew lang ng tsaa. Sige po, Pangulo. Mukhang matapang na CEO. Medyo malambing pa rin. Hindi pa siya pinagsabihan. Naiyak pa siyang lumabas. Siguradong sigaw assistant ang magpapalaya sa kanya. Tama nga. Lahat ng gustong ang mga nagunjok kay Lee Chaoyuan ay tiyak na kinamumuhian at tinatanggol. Wenran, di ba, naka-assign ka na sa sekretarya? Oo. Swerte naman niya. Pumasok sa sekretarya. Ang taunang sahod ng sekretarya. Hindi ito kayang ay pantaya sa atin. Kung alam ko lang, sana nagpunta ako para magdala ng tsaa. Tinanong ko siya kanina na magdala ng tsaa, pero ayaw niya. Ngayon, sigurado akong nagsisisi na siya. Tama. Paano nangyari ito? Pinakamamahal ni Lee Chaoyuan. Hindi ba ako? Hindi ba? Nanghutwot si Wenran kay Gao Tezu. Nakakabahala, bakit hindi umuupo ang presidente sa kanyang sariling elevator? Anong nangyayari? Hindi ba? Napansin ako ni Lee Chaoyuan. Anong gagawin ko?
Wenran. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ang weird na pakiramdam. Ito ba ay tungkol sa pamilya? O kaya boyfriend? Anong gagawin ko? Sininadi akong iwasan. Bakit pa rin ako napapansin? Hindi pa rin mababago ang takbo ng kwento. Kailangan kong pag-aralan ang recipe. 10 CEO. Siyang nasakit sa tiyan. Sa orihinal na kwento, sa huli, nagka-cancer sa tiyan si Lee Chaoyuan. Kailangan niyang umasa sa maraming gamot para makontrol. Ngayon, kailangan kong tulungan siya. Mag-ingat ka sa iyong kalusugan. Dito ka pwede umupo. Salamat. Bakit lagi kang nakamaskara? Medyo allergic kasi ako. Pasensya na, nabahala ba kayo? Kung hindi, baka mas magandang pumunta sa lounge para kumain. Siya iyon. Hindi ko alam kung gusto ba ni Lee Chaoyuan ang hitsura ko, ng aking mukha. Sandali, naakit ako sa ganda mo. Nakakagulat, bakit hindi ko ito nakita noon? Na napakaganda mo. Ryan, mahilig ka ba sa mga strawberry? Ito ang mga strawberry na bagong bili ko, para sa'yo. Salamat. Kamusta ka? Ako si Jo Chen. Pwede ba tayo magdagdag ng kaibigan? Sige lang. Salamat. Paano siya nakakapagbigay ng ngiti sa ibang lalaki na napakatamis? Hindi pwede. Pwede lang kitang ipakita. Assistant Gao. Hayaan mong magpahinga si Wenran. Magpakulo ka ng isang tasa ng tsaa at pumunta sa opisina ko. Muling pumasok siya, para akitin si Lee Chaoyuan. Talagang walang pakialam sa buhay niya. Dapat ko bang paalalahanan siya? Lumapit kay Lee Chaoyuan. Walang magandang kahihinatnan. Pero, kung sakaling, madiskubre ako ni Lee Chaoyuan, ano ang gagawin ko? Ayaw kong mangyari sa akin ang nangyari sa nakaraang buhay, na siya'y mang-istorbo sa akin. Sige na. Mag-risgo na lang ako. Magbigay lang ako ng paalala. Sino ba ang nag-utos sa akin na maging mabait? Itago mo na yung iniisip mo. Si Lee Chaoyuan ay hindi magpapadala sa'yo. Baka ikaw pa ang matanggal. Pagdating ng panahon, hindi mo na mapapanatili ang trabahong ito, kahit na. Nakakatawa naman, si Sia Ziner ba ay hindi nagagalit kay Lee Chaoyuan Ming? Bakit parang ganito ang tono mo? Hindi masyadong mukhang ganon. Paano? Gusto mo rin si CEO? Takot siyang magustuhan niya ako. Sobrang hindi mo makilala ang mabuting tao. Magkakaroon ka ng pagsisisi. Karapat dapat kang paalisin. Hindi sana ako nagbigay ng magandang payo sa'yo. CEO. Ang tsaa na hinihiling mo. Sandali lang. May iba ka pa bang utos? Ito. Kasunduan sa kasal. Anong nangyayari? Gaano kabuti si Lee Chaoyuan? Ginalaw niya ba? Wala pa akong nagawa. Sa pag-aasawa natin, 1 taon na. Makakakuha ka ng 1 bilyon. 2 taon na. Makakakuha ka ng 5 bilyon. 5 taon na. Makukuha mo ang kumpanya. 5% na bahagi ng pag-aari. Huwag mong isipin na dahil nagbayad ka ng gamot para sa nanay ko, ay magiging gusto kita. Hindi mabibili ng pera ang pag-ibig. Ito ay isang paglapastangan sa pag-ibig. Pagyurak sa kasal. Tiyak na, hindi ko pipirmahan ang kontratang ito. Ano ang nasa isip mo kanina? Si Wenran. Oo nga. Hindi mabibili ng pera ang pag-ibig. Siguradong iniisip din niya na pinapahiya ko siya. Ako na ganitong baliw. Hindi karapat dapat mahalin. Kung hindi ka sang-ayon, Pangulo, ayos lang, pirma. Pipirma ako. Talaga bang handa ka na makasal sa akin?
Bakit siya walang pag-aalinlangan na pumirma? Hindi ba? Medyo gusto rin niya ako. May dugo ka ng pamilya, Lee. Magiging baliw ka rin. Walang sino man ang magmamahal sa'yo. Walang sino man. Imposible. Dahil sa pera, dapat siya ay nandyan. Ayos na rin. Kahit papaano. Maaari ko pa rin ipilit siya gamit ang pera. Nakapirma na. Kailan tayo kukuha ng lisensya? Ngayon na. Tawagin mo siyang misis ngayon. Hindi siya magiging masaya. Mahal. Kasal na tayo. Dapat maaari ko nang gawin ito. Tawagin ka. Nasaktan ba kita? Walang anuman. Huwag mag-alala. Pero tayo, kailangan mo bang pumunta sa opisina? May isang urgent na item kasi. Kailangan itong maganap. Ikaw. Gusto mo bang pumunta sa opisina? Anong gagawin ko? Parang malala na ang sakit ko. Kapag naisip ko na makipag-usap siya sa iba, pakikipag-ugnayan gamit ang katawan, hindi ko na kayang kontrolin. Gusto ko siyang I-lock sa kwarto. Pero, siguradong magagalit siya. Parang sa nanay. Bakit hindi mo ako pinapayagang pumunta? Ako ay isang buhay na tao. Hindi mo pagmamayari. Kung alam ko lang, na ganito ka, hindi na sana ako magpapakasal sa'yo. Kahit saan ka pumunta. Gusto ko lang makasama ka. Ganito na lang, magpakasal na kayo. Baka nagmadali lang tayo. Hindi pwede. Gusto kong magdagdag pa sa kanya. Isang hindi malilimutang surprise sa proposal. Tingnan mo. Ang ganda talaga. Halata namang, mura at panindang tinda lang. Sa nakaraang buhay, mga alahas na ibinigay ni Lee Chao Yuan sa akin. Lahat ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 9 na digit. Kung gusto mo, bilhin mo. Kahit na umaabot sa 128, ang mahal naman. Sige na. Bibilhin ko para sa'yo. Sa nakaraang buhay, bumili ako ng daan-daang libong bagay. Hindi man lang kumurap. Mag-swipe ng card. Paumanhin, kulang ang iyong balanse. Ayos na, ayos na. Hindi na tayo bibili. Sa nakaraang buhay, bagamat si Lee Chao Yuan ay nagbigay sa akin ng maraming pera, pero hindi ako masaya kahit kaunti. Ngayon, bagamat wala akong pera, sapat na ang magkaroon ng kalayaan. Maganda ang tindahang ito. Pumasok tayo at kumain. Sino man ay makakapunta sa ganitong tindahan. Sobrang mura. Ziner. Pakakasalan mo ba ako? Zhang Wenchao. Gusto niyang mag-propose sa akin. Sa nakaraang buhay, ako at siya ay pinilit na paghiwalayin ni Lee Chao Yuan. Sa buhay na ito, sa wakas ay maaari na tayong magsama. Napakabata. Nagkaroon ng aksidente ang nanay ko. Paano ko ito nalimutan? Ang nanay ko sa nakaraang buhay ay nagkaroon ng aksidente sa ganitong oras, noong panahon na iyon. Siguradong magiging okay ang tita. Ang mga gastusin sa susunod na operasyon ay aking aayusin. Ang mga gastusin para sa karagdagang paggamot ng nanay ko ay aabot ng higit sa 1 milyon. Magkano lang ang sweldo mo sa isang buwan? Anong mga malalaking salita ang sinasabi mo? Anong gagawin ko? Hindi ba? Kailangan kong humingi ng tulong kay Lee Chao Yuan muli, at pagkatapos ay mapipilitang mahalin niya ako. Wala bang kalayaan? Wala bang kalayaan? Paano na ang nanay ko? Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maging makasarili. Mas importante ang buhay ng nanay ko. Gao Assistant. Nasa kumpanya ba si Lee Chao Yuan? Bakit hindi makontak ang cellphone niya? Sino ka?
Abala ang ating presidente sa pag-propose. Hindi ko akalain, ang ating dakilang CEO, nag-propose talaga. Akala ko ba siya ay asexual? Ang trabaho ang kanyang tunay na pag-ibig. Alam mo ba kung sino ang anak ng mayaman? Walang sino mang anak ng mayaman ang karapat-dapat sa kanya. Si Kuya Lee ay bata pa. Pero may yaman na bilyon. At gwapo pa. Nagkamali ako. Si Kuya Lee ang hindi karapat-dapat sa kanya, miss. Napilit ka ba? Kakaumpisa lang namin. Gusto ko siya. Gusto kong makasama siya palagi. Ang dahilan kung bakit ako nandito, ay para mahalin siya. Lige, swerteng-swerte ka talaga. Na may ganitong kagandang, gusto ni ate girl. Siguradong mino-monitor ako ni Lee Chaoyuan. Kaya nang malaman niya, na nagkaroon ng aksidente ang nanay ko, agad niyang inayos, yung lugar ng proposal, gamit ang bayad sa gamot ng nanay ko, para mapilit akong tanggapin ang kanyang proposal. Lee Chaoyuan. Nandito na ako. Masaya ka na ba ngayon? Ay Yuan, pumasok pa sandali. Tulungan mo akong hilahin ang zipper. Ano ang gagawin ko? Gusto ko siyang itago. Ako. Kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Ako. Pupunta muna ako maghanda. Ay. Lee Chaoyuan, kahit magastos ka pa ng maraming pera, gawin mong maganda ang dekorasyon, para mag-propose sa akin. Hindi ko rin papayagan, ang iyong pag-aasawa, hindi mabibili ang pagmamahal gamit ang pera. Yung batang si Lee Chaoyuan, swerte talaga, di ko alam kung saan, nakuha ang maliit na diwata, na napamahal sa kanya, ang malaking yelo niya. Ay nakakaingit, bakit? Hindi ko mahanap, ang ganitong kagandang asawa, bakit kayo sigurado, natiyak na, sasagutin ko ang kanyang alok ng kasal, pakakasalan mo siya, ano ba ang tingin niyo sa akin? Anong klaseng tao ako? Nandito lang ako para humiram ng pera, para sa gamot ng nanay ko, hindi ibig sabihin, nasasagutin ko ang kanyang alok na kasal. Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba? Ako ang tinutukoy ninyong nagpapakasal kay Lee Chaoyuan. Saan ka tumakbo mula sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip? Sino ka? Ikaw lang. At sinasabi mong siya ang nagpapakasal sa akin. Siguro ba ang utak mo nasipa ng asno? Pakiusap, tulungan mo ako. Bumili ka ng salamin. Magandang tingnan mo ang sarili mo. Kaya ni Lee Chaoyuan na tignan ka. Ikaw lang ang ganito. Kahit ang magiging asawa ni Lige, hindi ka karapat dapat na magdala ng sapatos niya. Hindi niyo talaga naiintindihan kung gaano ako kamahal ni Lee Chaoyuan. Handa siyang ibigay ang lahat ng yaman sa akin. Pero hindi ko naman ito kailangan. Magising ka na. Nasa liwanag pa tayo ngayon. Kaming mga kaibigan ni Lige. Kung ikaw ang kanyang fiancé, bakit hindi kanya dinala para makilala kami? Talagang hindi ko maunawaan. Isang magandang engagement party ito, at nakatagpo ng isang baliw. Magsimula na tayong umalis. Huwag mag-aksaya ng oras. Ang kasal ni Lige, iyon ay dahil ayaw niyang ipakita ako sa inyo. Itinago niya ako. Sinabi niya sa akin tungkol sa inyo. Ikaw ay apo ng kasama ng kanyang lolo sa digmaan. Noong bata pa ako, nagpasabog ng dumi ng baka, napasabog ang sarili. Ikaw ay mula sa wrong group. Mahilig sa sasakyan at gulo. Hindi ka pinabayaan ni Lee Chaoyuan. Nalinisin ang kalat. Wala ka nang masabi. Mahilig sa mga babae. Lee Chaoyuan. Palaging pinapalayas akong lumayo sa'yo. Tungkol sa pagsabog ng dumi ng baka. Talagang siya lang ang nakakaalam. Hindi ba? Si Lee Chaoyuan talaga ang nagsabi sa kanya ng anuman. Pero, yung babae na dinala ni Lee Chaoyuan, hindi siya, sa paglalarawan niya. Parang si Lige, yung nagsasabi ng kuna sa atin. Baka naman, totoo bang kasama niya si Lige? Hindi pangkaraniwan ang relasyon. Ngayon naniniwala ka na, di ba? Hindi niyo alam. Bakit kailangan gawin ni Lee Chaoyuan ang malaking kasalan? Bakit pa? Siyempre, dahil pinahahalagahan niya ang kanyang magiging asawa. Hindi talaga ganito.
Dahil sa nanay ko, na nagkaroon ng aksidente, kailangan ng malaking halaga para sa gamot. Alam niya na tiyak, nahihingi ako sa kanya. Kaya, nauna na niyang inihanda ang kasalan. Nakaayos na. Kapag lumabas ako, kukunin niya ang malaking halaga ng bayad sa medisina, para ipilit ako, natanggapin ang kanyang alok na kasal. Siya. Sobrang tiwala siya sa sinasabi niya. Hindi ba totoo nga? Ayon sa tradisyon ng pamilya Lim, ang kanyang ama at lolo ay talagang may ganitong ugali, medyo may pagka-obsessive. Si Lee Chaoyuan ay posibleng gumawa ng ganitong bagay, ngunit hindi pa rin ako masyadong naniniwala, maliban na lang kung magpakasal si Lige sa'yo. Hindi ako maniniwala, si Lige na napakagandang, maliit na diwata ay ayaw ng ganitong klase. Sobrang bulag talaga kayo. Pagdating ni Lee Chaoyuan, nang nakaluhod sa harap ko, nang magtanong ka sa akin, alam niyo na kung totoo ang sinasabi ko. Ngunit, hindi ako sisigot. Si Lee Chaoyuan ba? Bakit hindi pa siya lumalabas? Kung hindi siya lalabas, uuwi na ako. Si Ranfan ay kasal na sa akin. Sa proposal mamaya, siguradong sisang-ayon siya. Ginoong Lee, tingnan niyo ang prosesong ito. May kailangan bang baguhin? Nandito ka pala. Nakapag-makeup na ako. Kumusta? Maganda ba? Lumabas na. Parang malaki ang dibdib ko. Sobrang nakakainis ang damit. Parang si Ranran. Mukhang gusto niya ang dibdib ko. Pagkatapos bumalik, kailangang magpalakas ng ehersisyo. Ranran. May iba ka pang ginagawa ngayon. Babalik ka mamaya ng gabi. Maaari kitang haplos ulit. Sino ang hahawak? Hindi pwede. Sobrang bilis. Mapapahiya siya niyan. Halos magkauwian na. Aalis na ako para mag-ayos. Ran yan. Magpahinga ka muna bago bumalik. Sige. Bakit siya sobrang inosente? Gusto ko talagang malaman. Nasa kama siya. Anong magiging reaksyon niya? Nakakatawa talaga. Matagal na tayong nag-usap. Hindi pa rin alam kung nasaan si Lee Chaoyuan. Dahil natatakot siya na magalit ako. Kaya hindi siya naglakas loob na makipagkita sa akin ng maaga. Para sa gamot ng nanay, kailangan kong makipagkasundo sa kanya. Lee Chaoyuan, nandito na ako. Nasiyahan ka na ba? Maaari mo bang ipahiram sa akin ang gamot? Sabi niya, napakamalinaw at matatag. Totoo kaya talaga? Sino ka? Hindi mo alam kung sino ako. Natatakot na ako. Halos akala ko na itong babae na ito, may kinalaman kay Lee Chaoyuan. Alam ko na, hindi naman ganun kabobo si Lige, na hindi magugustuhan ang maliit na diwata, na mahilig sa ganitong klase. Hindi. Ginagawa mo ito ng sadya, di ba? Ginagawa mong hindi mo ako kilala. Gusto mo akong mapapapayag. Huwag ka ng ganyan huli. Pakasal ka na sa akin. Oh, pwede na ba? Tama nga. Nung sinabi kong aalis na ako, di ka na mapigilan, no? Pakasal ka na sa akin. Oh, pwede na ba? Bakit nandito si Sia Ziner? Noong una pa lang, tinutokso na ako. Pag nakakuha na ako ng panggamot, tiyak na gagamitin ko ang pagkakataon para sabihin kay Lee Chaoyuan. Sabihin sa kanya na makipaghiwalay kayo. Gusto mo pa akong pilitin ng harapan. Ayokong pumayag. Pero paano ang gastos sa gamot ng nanay ko? Ano ang gagawin? Handa akong gawin. Si Gelly sa nakaraang buhay, tiyak na nagligtas ng galaxy, pero mukhang
Sila ay bagay na bagay. Nakita mo ba? Ang fiancé ni Lige nandito na. Tingnan mo nga sarili mo. Kaya mo bang makipagkompetensya sa kanya? Isang daliri lang ba? Baka pang ang manggahas ng mangloko dito. Hindi. Sigurado may mali sa lahat. Baka peke lang. Si Lee Chaoyuan ay malinaw na mahal ako. Baka. Naglalaro lang. Halikan mo ako. 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 Hindi mo ba ako hihipuin? Lee Chaoyuan, paano mo siya maaring bigyan ng singsing? Hihipuin mo pa siya. Bumaba ka at sirain ang aking kasal. Hanapin si Lan. Bibigay ako ng pagkakataon sa iyo. Umalis ka na. Pinaalis mo ako. Hindi. Sobrang mahal niya ako. Handa siyang gawin ang lahat para sa akin. Siguradong nag-aarte lang siya. Lee Chaoyuan, hindi ba't gusto mong palagi ako? Kompromiso ba? Nagtagumpay ka. Nasa aksidente ang nanay ko. Kailangan ko ng gastos sa medisina. Sang-ayon akong pakasalan ka. Guarda. Ihampas ang baliw na ito. Ihampas mo siya palabas. Tinawag mo akong baliw. Tingnan mo ulit ng mabuti. Tingnan mo kung sino ako. Kaya kung muling mabuhay, baka, kung mas madalas natitingnan ako ni Lee Chaoyuan, maaari niyang maalala ang mga bagay mula sa nakaraang buhay. Maalala kung gaano ako kahalaga sa kanya. Mukhang, si Xia Ziner ay muling isinilang. Sa orihinal na kwento, si Lee Chaoyuan ay sobrang mahal siya. Baka may maalala rin siya. Kung ganun, ang aking misyon, hindi ba't mabibigo na? Ikaw ba hindi, isang karaniwang empleyado sa kumpanya ni Ayuan? Karaniwang empleyado lang ba? Bilang empleyado ng aking kumpanya, nagmamalakas loob ka pang dumaan, upang sirain ang aking kasal. Tinanggal ka na. Malapit nang matapos ang misyon, hindi ito dapat payagan. Sinira ni Xia Ziner, lalo na't sa orihinal na kwento. Sobrang nasaktan niya si Lee Chaoyuan. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagan, na muling masaktan siya. Dalhin siya pababa. Anong karapatan mong paalisin ako? Natatakot ka bang tumingin ng mas matagal, na baka mahalin niya ako? Sino ka? Alam mo ba ang isang bagay? Alam mo ba, na ang lahat ng ito, ay talagang para sa akin? Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Paano kita mamahalin? Ran, huwag kang makinig sa kanya. Focus lang, sa puso ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko. Naniniwala ako sa'yo. Nadaya na si Lee Chaoyuan niya. Nagtutulungan na tayo. Kung magpapatuloy ito, maaaring talagang, hindi na maalala ni Lee Chaoyuan ako. Hindi pwede. Para sa gastusin sa gamot ng mama, kailangan kong ipaalala sa kanya ako. Lee Chaoyuan, talaga bang nakalimutan mo na ako? Ikaw kasi, nakiisa sa akin. Pinilit mo akong hiwalayan ang boyfriend ko, at ginamit mong banta ang medikal na gastos. Mahal lang kita. Gusto kitang makasama magpakailanman. Hindi kita mahal. Yuan. Anong nangyari sa'yo, Yuan? Huwag mo nang sabihin pa. Natakot kang maalala niya. Ako ba ang mahal niya? Gusto kong sabihin. Lee Chaoyuan, nakalimutan mo na kung paano ka humingi para mahalin kita. Binigay mo ang pinakamagandang bagay. Nasa harap ko, nais lang nilang mahalin ka, para lang mahalin ka. Puso. Ikaw. Naalala ba niya ang orihinal na kwento? Lalo kang nagiging hindi ka panipaniwala sa puso ko. Isa lang ang mahal ko, si Ran. Mukhang hindi gaanong malaki ang epekto ni Xia Ziner sa kanya. Bakit ka nakatunganga? Ihampas siya palabas. Hindi. Talagang baliw na babae. Nangangarap na mahal siya ni Lee Chaoyuan. Dalhin siya agad sa mental hospital. Huwag nang lumabas at mangabala. Ran, hindi ko talaga siya kilala. Hindi ko alam kung bakit siya nababaliw at nagsasalita ng kalokohan. Huwag kang magkamali ng akala. Sinabi ko nang naniniwala ako sa iyo. Ngunit, hindi mo ba ako papansinin para sumayaw?
Matulog ka na ng maaga. Anong nangyari? Saan ka pupunta? Kumuha na tayo ng lisensya. Ngayon, nag-propose ka pa sa akin. Hindi ka ba mananatili para makasama ako? Hindi mo ba sinabi? Ngayong gabi. Gusto mo bang mahawakan ko ng todo? Hindi ba talaga ito panaginip? Totoo na si Ruan sa akin. Ruan. Anong nangyari? Nanaginip ka ba ng masama? Huwag matakot, lahat ng iyon ay hindi totoo. Akala ko iniwan mo ako. Ayaw mo na sa akin. Kasama na tayo. Hindi kita iiwan. Ano ang gagawin ko, kapag hindi ko siya makita mamaya, hindi ko na kaya. Talagang gusto kong isara siya sa isang lugar. Run. Pumunta tayo sa honeymoon. Kahapon si Lee Chaoyuan ay tiyak na, nagpanggap na magpakasal, para lang akong ma-stimulate. Lee Chaoyuan, nagawa mo ito. Ako ang nagpunta sa kumpanya para humingi sa iyo. Bakit ka nandito? Tinanggal ka na. Ito ay kanyang galit na salita. Nasaan si Lee Chaoyuan? Papasukin mo siya para makita ako. Ano ka ba? Babalik pa ang presidente para makipagkita sa iyo. Ang presidente at ang kanyang asawa ay nagbabakasyon sa honeymoon. Magsimula ka nang umalis. Bantayan mo siya. Huwag siyang papasukin. Oo. Paano sila makakapag-honeymoon? Run. Hindi mo talaga alam ang tunay na pagkatao ni Lee Chaoyuan. Kapag nahulog ka sa kanyang bitag at nawala ang iyong kalayaan, makikita ko kung paano ka magsisisi. Hindi pwede. Ang gastusin sa gamot ng nanay ko, wala pang katiyakan. Kailangan kong tumawag sa kanya. Run. Ito ang lahat ng ari-arian ko. Lahat ay ipinagkaloob ko sa iyo. Maglalakad muna tayo sa labas. Sige na. Ayuan. Magandang dalagang Chino. Maaari ba tayong magkilala? Pasensya na, may asawa na ako. Oh, sige, sayang. Sana'y maging masaya kayo. Hindi ko siya dapat dinala dito. Sobrang ganda niya. Maraming tao ang makakakita sa kanya. Dapat ko siyang i-lock sa bahay. Ganyan. Para siya ay mapunta lang sa akin magpakailanman. Kung ay lalak ko lang siya dito, magiging akin lang siya. Baliw. Lahat kayo sa pamilya ninyo ay baliw. Hindi ninyo kailanman makakamit ang kaligayahan. Gusto ninyo akong ikulong. Siguradong makakatakas ako. Bakit?
Bakit lagi kang nag-iisip na, umalis ka sa akin? Bakit? Kahit na mamatay, kailangan mong makasama ako, hanggang sa dulo. Hindi pwede. Hindi ko kayang maging katulad ng tatay. Mawawala ng gana si Ryan sa akin. Lee Chao-yuan. Ayon sa orihinal na kwento, dito siya. Hindi nakatiis na ikulong si Xia Ziner. Siraulo ka lang. Ang mga siraulong katulad mo, hindi dapat ipanganak. Noong ipinanganak ka, bakit hindi ka pinigilan ng nanay mo? Bakit hindi ka pupunta? Nalaman niya. Sigurado akong natatakot na siya sa akin. Gusto na niyang umalis sa akin. Ganun. Ngayon mayroon ka ng pakiramdam ng seguridad, di ba? Run. Pasensya na. Hindi ko dapat gawin ito. Hindi ko dapat nasaktan ka. Bakit? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Kung magpapatuloy ito, siguradong aalis si Ranchan sa akin. Walang anuman. Hindi ako masakit. Paano magiging ganito kabait si Ranzen? Ganyan. Lalo akong magiging sakin. Run. Mananatili tayo dito magpakailanman, okay ba? Tayo lang dalawa. Sige. Sabi ni Ran. Gusto niyang manatili ako dito mag-isa. Kayo lang dalawa. Nasaan ang telepono? Tablet. Telepono. Wala nang makapag-ugnayan. Run. Uminom ka ng tubig. Sige. Tama, nakausap na. 6:00 na. 是从平淡日子感受快乐，看到了明明白白的远方，我要的幸福，我要稳稳的幸福，能抵挡末日的残酷，在不安的深夜能有个归宿。Anong nangyari sa'yo? Sakit ng tiyan? Wala. Ibigay mo sa akin ang cellphone.
Tawagan mo ang ambulansya. Agad tayong pumunta sa ospital. Wala akong masama. Sigurado akong napansin mo na, nakabihag ako sa iyo. Kung makakuha ka ng cellphone, tiyak na makikipag-ugnayan ka sa iba, at tatakas. Walang anuman. Paano mo nakuha ito? Hello, ito ang kwarto 219. Pakiusap, ibigay ang Li Chao Yuan, Li Chao Yuan, Li Chao Yuan. Run. Talagang hindi niya kayang tanggapin. Ang ganito ako. Umalis na siya. Gising ka na. Hindi ka umalis. Nasa ospital pa ang asawa ko dahil sa sakit. Bakit hindi ako sasama kung saan man pupunta? Talagang hindi umalis si Ranran. Masakit pa rin ang tiyan mo. Ranran. Nasa isla ka. Alam mo naman talaga, nasa iyo ako sa 4 na pagbabawal. May cellphone ka rin. Nasa iyo na ang lahat ng aking yaman. Ibinigay ko na sa iyo. Bakit hindi ka umalis? Kahit na ayaw kong manatili ka sa silid. Pero basta't nandyan ka sa tabi ko, pupunta man ako saan. Kahit sa magulong na kalye. O sa isang maliit na isla na walang tao, basta't ikaw ang nasa tabi ko, ayos na ako. Tayo ay mag-asawa. At magsasama habang buhay. Run. Mahal kita. Li Chao Yuan, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Wala akong pakialam. Sino ang kasama mo? Gusto ko lang manghiram sa'yo. Gastos sa medisina lang. Gusto ko pang magpakasal ka. Para hindi mo na ako maasar sa gastos sa medisina. Para ay pang blackmail. Kung ikakasal ka na, anong ginagawa mo dito? Ziner, magsimula ka na. Sumama ka sa akin sa ospital. Malubha ang pinsala sa binti ng tita. Kailangan ng operasyon. Kailangan mong pumirma ng pahintulot para sa operasyon. Ayaw kong pumunta. Gusto kong humiram sa kanya ng pambayad sa gamot. Hindi ako makaalis. Hindi ito tungkol sa kung sino ang hinihintay. Ako at ang best friend mo. Nakaipon na ako ng bayad sa operasyon. Ngayon, seryoso ang kalagayan ng tiyahin. Mabilis, sumama ka sa akin. Marami pang gastos sa gamot ng nanay ko. Sobrang dami pa. Para sa gamot ng nanay ko. Hindi ako makaalis. Nandito lang ako, naghihintay sa kanya. Ano bang nangyayari sa'yo? Magsimula na tayong umalis. Kailangan ng iyong ina ng operasyon. Kailangan mo ng pirma. Ayaw kong umalis. Umalis ka. Hindi siya magiging masaya kapag nakita ka. Ganyan. Hindi na siya. Magbibigay sa akin ng pondo sa gamot. Siya, Ziner. Nababaliw ka na. Magsimula ka ng sumama sa akin. Hindi na makapaghintay ang nanay mo. Bitawan mo ako. Walang pakialam sa mga bagay ko. Sige, ito ang sinabi mo. Ano bang dapat kong gawin para makahiram sa kanya ng pambayad sa gamot? Sa nakaraang buhay, dahil sa aking pagtutol, hindi man lang, nakausap ni Li Chao Yuan ang aking katawan. Kung sakaling akitin ko siya, ihandog ang sarili ko sa kanya. Siguradong mamahalin niya ako, hindi ko mapigilan. Para sa gamot ng nanay ko, kailangan kong isakripisyo ang sarili ko. Sige. Zhao Yuan, halika na, kumain ka na. Nawala na ang sakit ng tiyan mo. Kailangan mong kumain sa tamang oras. Samahan mo akong kumain. Sige.
Dati, mga manggagawa lang kami sa ibaba. Ngayon, si Wenran ay naging asawa ng presidente. Sobrang swerte niya. Oo nga, narinig ko rin na ang presidente ay ibinigay sa kanya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian. Huwag mong isipin na dahil nagbayad ka sa gamot ng nanay ko, ay magugustuhan kita. Hindi mabibili ng pera ang pag-ibig. Nilalapastangan mo ang pag-ibig. Nilalapastangan mo ang kasal. Hindi ko talaga pipirmahan ang kontratang ito. Wenran, talaga namang wala kang hiya para sa pera, kaya mong gawin ang lahat. Pero hindi ka magtatagal na ipinagmamalaki mo. Papapiliin ko si Lee Chao Yuan. Muling mahalin ako. Hindi ako nagmamalasakit sa pera. Kung hindi dahil sa medikal na gastos ng nanay ko, hindi ako makikipagkompetensya sa iyo. Sino ang nag-utos sa'yo na pumasok dito sa oras na ito? Lumabas ka. Mamaya, hihilingin mong huwag akong umalis. Ito ang tsaa na inihanda ni Ranran para sa akin. Ang tsaa na ito. Hindi tama. Zhao Yuan. Noong nakaraang buhay, hindi ka ba palaging nais na ako ang gumawa ng unang hakbang sa panibagong buhay na ito? Ako na ang naging proactive. Kung hindi dahil sa bayad sa gamot ng nanay ko, hindi kita papayagang maapakan ng aking kamay. Bakit ikaw itong baliw na babae? Anong balak mong gawin? Umuwi ka na. Zhao Yuan, kung magtatangka kang umalis, hindi na ako gagawa ng unang hakbang uli. Lee Chao Yuan, sa nakaraang buhay mo, nakatitig ka sa akin at sa boyfriend ko. Habang nagbibiroan kami, hindi ka ba naiinggit? Nabaliw ka na ba? Ngayon, ako na ang kumikilos. Ano na namang pinapanggap mo? Ikaw lang ang mahal ko. Si Lee Chao Yuan ay isang baliw. Gusto niyang ikulong ako. Lee Chao Yuan, hindi ako kailanman babalik sa'yo. Ang mahal ko ay siya lang. Si Xia Ziner. Babala. Si Lee Chao Yuan at si Xia Ziner, masyadong malapit ang ugnayan. Ayon sa pandaigdigang kamalayan, si Lee Chao Yuan, malamang na may balik ang alaala, muling umimbig sa pangunahing tauhan. Umalis ka. Lee Chao Yuan, naalala mo na lahat. Pinapauwi mo pa ako. Lahat ng ito ay dahil sa kanya, tama ba? Tumingin ka ulit sa akin. Yung mahal mo, dapat ako yun. Alam ko na. Nandito pa rin ako sa puso mo. May nararamdaman si Lee Chao Yuan kay Xia Ziner. Epekto ng kamalayan sa mundo. Ganito lang kalaki. Pinapalayas kita. Hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Mahal ko lang si Ran. Assistant Gao. Itapon mo siya sa labas. Huwag kang magyayabang. Ako ang mahal niya. Sa huli, maukuha ko rin siya. Maukuha ko siya. Ran. Binilhan ka niya ng gamot.
Mas okay ka na ba ngayon? Pasensya na. Katatapos ko lang. Naging bastos ba ako? Hindi. Ayos lang. Paano ko ipapaliwanag kay Ranyan tungkol kay Sia Ziner? Li Chaoyuan. Ano man ang mangyari, naniniwala ako sa'yo, palagi kitang sasamahan. Naalala na ni Li Chaoyuan ang mga nangyari sa nakaraang buhay. Ano ang gagawin? Baka ulitin niya ang mga pagkakamali. Kung ganito na lang palagi, sana ayos lang. May nananakaw, tumulong ka sa akin. Zhao Yuan, tumulong ka sa akin. Noong nakaraang buhay niya, ayaw na ayaw niyang pinapahirapan ako. Siguradong tutulong siya sa akin. Sia Ziner, bakit nandito ka? Kayo. Huwag kayong makialam. Bakit ganito? Kukuha pa ba? Umalis. Hindi ko pa natatanggap ang bayad sa pag-arte. 1,000. Ito lang ang meron ako. Kunin mo na lang ito bilang kapalit. Umalis. Lahat ng kasalanan ay kay Wenran. Siguradong si Wenran. Hindi pinapayagan si Li Chaoyuan na iligtas ako. Kung hindi, tiyak na ililigtas ako ni Li Chaoyuan. Magsisimula na ang kasal. Dadalahin kita pababa. Wala akong sinang-ayunan. Napakasalan ka. Hindi mo ba? Ayoko. Bayad na ba ang gamot ng nanay mo? Kawalang hose. Hindi mo makukuha ang aking pagmamahal. Bakit? Palagi kong naaalala siya sa panaginip. Nanaginip ako ng masama. Malinaw na malinaw ang naiintindihan ko. Ang mahal kong si Mingmang ay si Ruan. Pero bakit? Palagi akong hindi makontrol. Na naaalala si Sia Ziner. Kumpanyang Pang. Ano ang inilagay ni Wenran kay Li Chaoyuan? Ng isang nakakalasing na gamot. Basta't nandyan pa siya. Mahirap kay Li Chaoyuan na maunawaan na ako ang kanyang mahal. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maalis siya. Tama na. Magagamit ko siya. Kung hindi lang para malasolba si Wenran, hindi na sana ako pumunta dito sa baliw na ito. Kuye, may sasabihin akong kasunduan sa'yo. Ikaw lang. Makipagkasundo ka sa akin. Hindi mo ba palaging gustong labanan si Li Chaoyuan? Matutulungan kita. Paano? Hindi ba palagi kang nakikipag-away kay Li Chaoyuan sa lupa sa timog? Sino ang makakakuha nyon? Sino ang pinakamayamang pamilya sa Haicheng? Maaari kitang tulungan. Mahal na mahal, bumangon ka na. Yuan. Kamakailan lang, hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan kong matutunan ng ilang mga gamot na pampatulog. Ginoo. Wala ba ang Pangulo? Ito ang timog ng lungsod. Ito ang mga dokumento para sa bidding ng lupa. Medyo nagmamadali. Pakiusap. Ipasa mo ito sa kanya mamaya. Sige.
Ayon sa daloy ng kwento, si Sia Ziner ang nagnakaw ng dokumentong ito na halos nagdala sa lishi sa pagkabangkarote. Sa pagkakataong ito, kailangan kong ingatan ito. Buti na lang, noong nakaraang buhay, si Lee Chaoyuan ay sinabi sa akin ang password. Ang proyekto ng bidding sa timog ng lungsod. Bakit alam ng pamilyang Fu ang aming pinakamababang presyo? Uminom tayo ng tsaa, mga dokumento ng bidding, tanging ang aking misis, at ang Pangulo ang nakakita, tiyak na hindi ang Pangulo at ang misis. Ako ba to? Pangulo, loyal ako sa'yo. Hindi ko kailanman ibubunyag ang sikreto. El Chaoyuan, nabigo ang bid sa Timog Silangan. Alamin kung sino ang nagbunyag ng sikreto. Ang bagay na ito ay kailangan ng paliwanag mula sa atin. Noong araw na iyon habang naglilinis ako, parang nakita ko ang ginang na nakikipag-usap sa tao ng pamilyang Fu. Hindi ba? Ang ginang ay siyang nag-leak ng impormasyon. Paano nangyari yun? Tingnan mo kung anong klaseng babae ang pinakasalan mo. Gusto lang niya ang pera mo. Paano mo nagawang sabihin sa kanya ang ganitong mahalagang impormasyon? Sobrang nabigo kami sa iyo. Siguradong siya ay, especially iyang ipinadala ng pamilya Fu. Pakisuyo, makipaghiwalay ka sa kanya agad. Ibigay siya sa pulis. Naniniwala ako kay Ranran. Hindi niya ito gagawin. Nakikita ko na, ikaw ay nahulog na sa babaeng ito, nawala na sa katiluan. Betrayal na ang ginawa niya sa'yo. Pinoprotektahan mo pa siya. Alam mo ba, kung magkano ang nawala sa atin? Siyempre, bilyon-bilyon. Lahat ng ito ay para kay Ryan. Sabihin niyo sa akin. Mayroon ba siyang dahilan para saktan ang sarili niyang interes? Sino ang makakaalam kung ano ang iniisip niya? May mga saksi, may mga ebidensya. Wala nang silbi ang pagtanggi. Tumawag ng pulis. Kailangan nating tumawag ng pulis. Wenran, ngayon, patay ka na. Isang empleyadong tinanggal ng link, may tuturing bang saksi? Ikaw. Sabi, ikaw ba? Dahil sa selos ng ginang, nagnakaw siya ng lihim para suruan siya. Hindi ako iyon. Nandito ako bilang kapalit. Hindi niyo maari. Suruan ako dahil janitor ako. Hindi niyo ako maaring akusahan. Ang saya-saya dito. Uye. Anong ginagawa mo dito? Dito. Hindi ka tinatanggap. Ngayon pumunta ako dito, dahil lang, para pasalamatan ng asawa mo. Kung hindi siya, ibigay mo sa akin ang inyong pinakamababang bid. Ipaalam sa akin. Hindi ko talaga makuha ang lupang iyon. Lee Chaoyuan. Tingnan mo, kahit si Puyeng ay personal na nagpatunay. Ano pa ang masasabi mo? Si Wenran ay siya. Pinadala na ang business spy. Talaga bang, sobrang nakok-disappointment sa amin. Sobrang nagtitiwala kami sa'yo. Pero ni isang babae, hindi ka man lang napaniwala, at ibinigay pa ang kumpanya sa kanya. Wala ka nang magagawa, sira ka na talaga. Maghiwalay ka. O kaya, magbitiw sa posisyon ng presidente. Ayos lang. Kung maghihiwalay ka sa kanya, maaari kang maging asawa ko. Lee Chaoyuan. Ngayon, malinaw na sa'yo, ang tunay na pagkatao ni Wenran. Lumapit siya sa iyo, para saktan ka. Walang pakialam sa kanya, ano man ang dahilan niya sa paglapit sa akin. Mahal ko siya. Lalo na. Si Ranran ay talagang hindi niya ako niloko. Asistante Go, pasok ka na.
Tunay na hindi siya ang asawa, nagsiwalat ng lihim, nagnanakaw ng lihim. Siya. Bakit mayroong mga surveillance sa opisina? Walang ganito noong nakaraang buhay. Para makita si Ryan sa lahat ng oras, naglagay ako ng surveillance sa aking opisina. May CCTV din kami. Nahuli siya at dinala sa istasyon ng pulis. Ni Xiao Yuan, paano mo ako magagawa ng ganito? Lahat ng ito ay para sa iyo. Si Wenran ang nagpalito sa iyo. Tama ba? Alam mo na talagang naaalala mo. Ang taong pinakamamahal mo sa nakaraang buhay ay ako nga. Pakawalan mo na ako niya. Kung magmamaldita pa siya ng isang salita, huwag mong sisihin ako kung hindi maganda ang trato ko sa iyo. Kuye, tulungan mo ako agad, para lang matulungan kita. Kaya ako napunta sa ganitong kalagayan. Tulungan mo ako. Kuye, ano ang mga ipinangako mo sa akin? Nakalimutan mo ba? Ikaw, napaka-cute mo. Naniniwala ka sa mga sinasabi ko. Kuye. Inilagay sa panganib si Ranran. Tandaan ko yan. Ninang, Wen, kailan mo gustong umalis sa baliw na ito? Tandaan mong sabihin sa akin. Ang aking yakap. Palaging welcome ka. Tayo na. Timog ng lungsod. Sa epekto sa Lee pamilya, ako ang bahala niyan. Sige. Kung hindi, uuwi na lang muna ako. Gusto kong samahan ka dito. Paano ka naman naging mabuti? Ginoo Lee. Bagong kontrata sa pamumuhunan. Nakasign na. Pumasok na rin ang pondo. Nalampasan na ang pagsubok ng pamilya Lee. Salamat sa iyong tulong. Tama nga, ito ang imbitasyon sa charity gala. Tingnan mo nga. Yung nanay mo noong huli, hindi naging matagumpay ang operasyon, kaya't napilitan na lang na mag-conservative treatment. Palagi siyang hindi maganda ang kalusugan. Pero ikaw, hindi pa rin siya napuntahan, at pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Halos nakulong. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Yung binti ng nanay ko, kailangan ng napakamahal na paggamot. Ginawa ko ito para sa kanya. Kaya ako nang utang kay Li Chao Yuan, para sa bayad sa operasyon. Kahit na nakalikom na ako. Sabi ng doktor, basta magpahinga ng maayos sa bahay, wala namang magiging problema. Ano pa ang kailangan? Na napakamahal na gastos sa paggamot. Kaya ano talaga, ang dahilan mo sa gastos? O para sa pagpunta, nakikipag-ugnayan kay Li Chao Yuan. Aking mga bagay, walang kailangan sa iyo. Ayos. Ito na ang huli kong pagtulong sa iyo. Sa hinaharap, hindi na ako manghihimasok sa iyo. Hindi mo ako matutulungan. Siya lamang si Li Chao Yuan ang makakatulong sa akin. Basta't maayos ko si Wenran. Si Li Chao Yuan ay babalik na sa aking tabi. Kung alam ko lang, hindi na siya sasama si Ranran. Si Yanwan ay para lamang sa akin. Kung kukunin ko siya, tiyak na mababaliw si Li Chao Yuan. Ikaw ba ay nagusto si Wenran? Kahit na
Huli na, hindi ka tumupad sa iyong salita, pero para kay El Zhao Yuan, matutulungan kita. Talaga. Anong magagawa mo? Magandang araw po. Pakiusap, pakidala ang isang baso ng orange juice. Sige po. Salamat. Bakit parang nahihilo ako? Oh yeah. Nandyan na siya, sa kwarto 609. Maaari ka nang pumunta. Sandali lang. Tingnan mo si Li Chao Yuan. Baka gusto ka pa niya. Li Chao Yuan, talaga bang wala kang kahit anong nararamdaman para sa akin? Hindi mo ba naisip ang mga nangyari sa nakaraang buhay? Alam mo namang, dapat tayong magkasama. Bakit wala kang pakialam sa akin? Ang lamig naman. Sadyang dinala ko ito para sa'yo, Kobe A5 na steak. Huwag kang magpanggap. Hindi kita mamahalin. Hinahanap mo si Wenran, di ba? Alam mo ba kung nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Noon. Hindi ka kailanman naging ganito sa akin. Magsalita ka na. Nasaan siya? Sobrang pinapahalagahan mo siya, pero hindi naman siya nagmamalasakit sa iyo. Babae siya na madaling makuha. Nakita ko mismo, siya at si Fuye na pumasok sa kwarto. Maaaring sila dalawa ay matagal nang magkasama. Wenran, tapos ka na. Bakit ako tapos na? Bakit ka nandito? Sino ang tao sa kama? Sino ka? Paano ka nandito? Host, magising ka na, nalaglag ka sa gamot. Bigyan mo ako ng lunas. Kung makakabanding lang, Pangulo ng Fu, edi parang ako'y lumipad sa sanga, at naging ibong mandaragit. Buti na lang, wala kang sakit. Siya Ziner. Ano bang nangyayari dito? Siguradong namulog din si Fuye. Hindi ko lang napansin na hindi si Wenran sa kama. Si Siya Ziner. Ikaw ang naglagay ng gamot sa akin, di ba? Hindi. Siya. Ang naglagay ng gamot kay Wenran. Wala akong kinalaman dito. Fuye. Matapang kang manakit kay Ranran. Sigurado kang mamamatay ka.
Talaga ba? Ako ang babae na gusto mo. Anong magagawa mo sa akin? Sige. Hintayin na lang natin ang mangyayari. Tulungan niyo ako. Uminom ng sabaw para magpahinga. Matagal ka nang hindi nakakatulog ng 2 araw. Napaka-tactical ni Fuye. Kailangan nakatutok ka ng gusto. Huwag kang magpapabaya kahit kaunti. Kung mapapansin niya ang kakaiba, hindi na siya tatangkilikin pa. Huwag mag-alala. Mabilis ko siyang masosolusyonan. Sige na. Umupo ka na. Pipindutin ko ang iyong likod. Kung sakaling mag-isip siya ng masama sa iyo, papaluhurin ko siya sa lahat ng bagay. Pangulo, yung lupa sa timog ng lungsod ay bitag. Lahat ng pondo namin ay inilagay na, pero na-block. Ngayon, hindi na makagalaw ang pera. Malulugi na si Fu. Mahal kong baby. Li Chaoyuan. Talaga namang may kakayahan ka na may tulak ako sa ganitong sitwasyon. Mukhang di na maliit ko talaga ikaw. Ganyan ka sa akin. Tiyak na ipaparanas ko sa iyo na mawala ang pinakamahalaga mong bagay. May lagnat. Pangulo, mangyari lang na uminom ng tsaa. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Bakit muli akong nananaginip tungkol kay Sia Ziner? Ano ba talaga ang nangyayari? Yung mga panaginip na iyon, parang may tao. Napilit na ipinapasok, pareho lang sa isip ko. Ayaw ko. Ayaw ko nang isipin siya. Lumabas ka sa isip ko, lumabas. Umalis ka na, umalis ka na. Huwag kang gumalaw. May lagnat ka na. Hahayaan kitang magpahiran ng pawis. Sigurado ako. Ang mahal ko lang ay si Ranran. Talaga bang okay ka na? Oo, okay na ako. Matagal nang nawawala ang lagnat ko. Huwag kang mag-alala. Tama. Kahapon, ang katrabaho ay humiling na dalhan ko siya ng kape. Nakalimutan ko. Pumasok ka na. Bibili ako ng kape. Sige. Bumalik ka agad. Masyadong tusaw si Wenran. Paano ba talaga siya masosolusyonan? Nabihag si Wenran. Ang galing. Karapat-dapat lang siya. Napaka-generous ni Ginoong Fu. Para lang sa isang maliit na babae. 100,000 agad ang halaga. Parang ang dali lang makuha nitong pera. Anong alam mo? Sabi nila, ito ay si Li Chaoyuan. Pinakamamahal niyang babae. Inagaw niya, para kang si Fu na. Naka-score sa kahinaan ni Li Chaoyuan. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Si Li Chaoyuan ang pinakamamahal. Siyempre ako. Yung tao sa litrato na ibinigay ni Ginoong Fu. Siyempre siya. Saan galing ang baliw na ito? Umalis ka na agad. Wala talagang alam si Puyeng. Hindi ko akalain na kayo ang magpapatali kay Wenran. Napilitan siyang atali. Walang nangyari. Proper-inag ko lang. Gusto ninyo. Banta kay Li Chaoyuan. Diba? Kaya mas dapat ninyong atali ako. Sasabihin ko sa inyo. Para sa akin, si Li Chaoyuan. Handang mamatay. Kung ano man ang gusto ninyo, ibibigay niya sa inyo. Ito. Anong gagawin natin? Ito ang unang beses kong makita. Napilit na inaabutan ng pagkakadena. Sige na, sama-sama tayong dalhin. Tara na.
Ako na lang ang lalakad. Bitawan mo ako. Mahal na mahal. Tulungan mo ako. Pakalasin mo ako. Noong nakaraang buhay, ako'y inagaw. Para sa akin, si Lee Chaoyuan. Handang mamatay. Sa pagkakataong ito, sa gitna ng panganib, tiyak na siya, ay makikilala ang kanyang puso. Alam kong ako ang nagmamahal. Bitawan mo ako. Umalis ka. Maging tapat ka. Kuye. Mukhang si Kuye ay naguguluhan na. Naisip pang mangkidnap. Bakit niyo binabato ang ganitong nakakadiri? Bakit siya binuhol? Siya. Sabi niya siya talaga si Lee Chaoyuan, ang paboritong babae niya. Siya ang maliit na mahal. Anong sinasabi niya? Paniwalaan mo. Para kang tanga, nababaliw ka na ba? Ha, lalaki. Niloko mo ako. Naghahanap ka ng gulo. Hindi ka pakakawalan ni Lee Chaoyuan. Kuye, ikaw ang cute. Kung hindi ako dumating, ano ang ginagamit mo para takutin si Lee Chaoyuan? Wala kang makukuha. Ang bida sa mundong ito ay parang hindi masyadong normal. Maaaring sa nakaraang buhay ni Lee Chaoyuan ay sobra siyang pinabayaan. Sobrang nagmamalaki siya. Hanggang ngayon gusto mo pa rin akong lokohin. Sa tingin ko, may problema talaga ang utak mo. Talagang may sira. Itapon mo siya sa ilog para pakainin ng isda. Tara na. Kuye, magsisisi ka. Hindi mo alam na walang itinatago sa akin si Lee Chaoyuan. Gaano siya kamahal ako. Lahat ng kanyang mga lihim ay sinabi na sa akin. Alam ko na iyon. Gaano siya kagalit sa iyo. Anong lihim meron ka? Si Lee Chaoyuan, putang ina, ay namatay dahil sa kanyang ama. Sandali lang. Si Lee Chaoyuan ito, ang pinakamasakit na bagay. Siyang nagsabi ng basta-basta. Sige na, mag-iiwan tayo. Palayain mo ako. Kahit na nalilito ka kay Lee Chaoyuan, ngunit sa oras ng krisis, tiyak na pipiliin niya ako. Siya Ziner, ano bang tingin mo kay Lee Chaoyuan? Anong ibig mong sabihin? Bakit ka may karapatan na manghingi sa kanya ng lahat ng gusto mo, pero wala kang ibinibigay kahit ano? Huwag kang magbintang ng ganito. Siya ang pilit na nakikipag-ugnayan sa akin. Binibigay niya lahat sa akin. Hindi ko kailanman hiningi sa kanya. Bakit ka nagsasalita ng ganito? Para lang ipahayag na mahal mo si Lee Chaoyuan. Gaano karami ang ibinuhos. Sayang, lahat ito ay walang silbi. Siya ay may puso lamang para sa akin. Narito na si Lee Chaoyuan. Lee Chaoyuan, mabilis, tulungan mo ako. Sobrang sakit ng kamay ko. Nakatali ito. Masakit ang pagkakabit ng mga kamay ko. Huwag mong saktan siya. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo lang. Mukhang totoong malalim ang pagmamahal ni Ginoong Lee. Totoong ang seryoso siya. Kung ganito nga, maglaro muna tayo ng isang laro. Sila-silang dalawa, isa lang ang maaari mong dalhin. Sino ang pipiliin mo? Lee Chaoyuan, kailangan mong piliin ako. Alam mo na, si Kuye ay isang baliw. Noong nakaraang buhay, pinatay niya ako. Tulungan mo ako, natatakot ako. Bakit tuwing naiisip ko siya? Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Gusto kong piliin si Siya Ziner. Ang mahal ko talaga ay si Ranran. Lee Chaoyuan. Ngayon, sa wakas alam ko na, mahalaga ka sa akin. Basta't piliin mo ako, sasamahan kita. Hindi mo pa alam, di ba, nakipaghiwalay na ako kay Zhang Wenchao. Kasi napagtanto ko, na ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Matagal ka nang walang kain. Dinala ko ito para sa'yo. Steak ng Kobe A5. Dumating ito ng air freight. Pinakamamahal mo. Ang tanging mahal ko ay ikaw, Lee Chaoyuan. Isa siyang baliw. Gusto pa niyang ikulong ako. Presidente, magdi tayo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Tapos na, tapos na. Talagang makapangyarihan ng kamalayan ng mundo. Mahal si Siya Ziner. Ito ang kanyang kapalaran. Nakatadhana siyang hindi makawala. Kamusta? Lee Chaoyuan. Napili mo na ba?
Pipiliin ko siya. Sistema. Sinasabi ko lang na gumagawa ako ng misyon. Bakit? Nang makita mong pinili niya, si Sia Ziner. Masakit ang loob ko. Pero, kahit sino pa ang piliin niya, tinatanggap ko. Nakita mo na, di ba? Tiyak na ako ang mahalaga sa kanya. Noon, si Wenran lang ang nakalilito sa kanya, sa gitna ng buhay at kamatayan. Tiyak na pinili niya ako, para makaligtas. Ako na ang pinili niya. Bakit di mo pa siya pakawalan? Li Chaoyuan. Ang tingin mo, talagang nakakagulat sa akin. Pero kung ganun, napakaalaga mo sa kanya, syempre hindi ko siya papayag ang umalis. Tingnan mo si Li Chaoyuan, wala siyang pagmamahal sa'yo. Wala siyang pakialam sa buhay mo o kamatayan mo. Sa totoo lang, medyo nagustuhan kita. Kung hindi, sumama ka sa akin. Sa mundong ito, ako lang ang mahal ko. Basta siya. Ito ang ginamit mo dati, para lituin si Li Chaoyuan, di ba? Kumahimik ka. Pinili na niya ako. Ano ang dapat kong gawin para palayain siya? Ilipat mo ang lahat ng ari-arian mo sa akin. Maaari kong isaalang-alang na palayain siya. Mabilis na pirmahin mo na. Talagang papatayin niya tayo. Naghihintay pa, hindi pa rin pumirma. Sa susunod na putok, ulo niya na. Hindi. Pirma, El Chaoyuan. Pirma, pirma, pirma. Hindi ba't dati para sa akin? Handang isakripisyo ang buhay mo. Sasali ka, di ba? Sige. Pipirma ako. Halika. Li Chaoyuan. Run. Ayos ka lang ba? Akala ko sinadya mo ito. Pinili mo si Sia Ziner. Kung hindi, ako sana ang nasaktan. Li Chaoyuan. Hindi ba't pinili mo ako? Bakit mo siya niyayakap? Li Chaoyuan. Nasugatan ang kamay ko. Dalhin mo ako sa ospital. Ano ka sa akin? Bakit ko kailangan kang dalhin sa ospital? Naalala ko, ako at ikaw, walang kinalaman dito. Pero, kagagaling mo lang pumili sa akin. Sa ugali ni Fuye. Sino ang pipiliin ko? Siguradong hindi niya papayag ang madaling makalampas. Li Chaoyuan. Akala mo ba i-target ako? Sa nakaraang buhay mo, hindi ba't ako ang pinakamahal mo? Pati na nga, pagsirasa, akin at ng boyfriend ko, pinagsarahan mo ako. Hindi mo ako pinapakita sa sinuman. Hindi kita minahal sa nakaraang buhay ko. Kulang lang ako sa pagmamahal. Gusto ko lang ng taong magmamahal sa akin. Kaya pinili kita. Sobrang naging obsesyon ko sa'yo. Ngunit, ikaw naman sa akin, napakamalamig at napakaayaw. Araw-araw akong nagdurusa at bumabagsak. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Wala kang kasalanan. Hindi. Ako ang nagkamali. Mali ang napili kong tao. Ryan. Nang makilala kita, saka ko lang nalaman na ang makahanap ng taong may kaparehong damdamin ay maaaring maging napakasaya. Hindi ito masakit o mahirap. Hindi ganito. Ayaw ko lang na ikaw ay nakakulong ako, hindi nangangahulugang hindi kita mahal. Agpapanggap siya, ala talaga siyang pagmamahal sa'yo. Hindi ako naniniwala, ala siyang pakialam kahit na ipagbawal mo siya. Gusto ko lang, ay makasama si Li Chaoyuan. Iya, kaya niya lang para sa pera mo. Pero, matagal na akong nagbigay ng pera, kay Ranyan. Hindi siya pumili na umalis. Hindi ako mahal ni Li Chaoyuan. Hindi rin naman mahal ko siya.
Pero para sa bayad sa gamot ng nanay ko, kailangan kong pumunta sa kanya. Ziner. Nasa dito ka pala. Bilisan mo, inay mo, dahil dati, hindi pa naoprahan ng binti, malubha na talaga, biglang nagka-organs failure buong katawan. Dali, samahan mo ako tingnan siya, lumala ang sakit ng nanay ko. Kaya mas kailangan ko pang hanapin si Li Chao Yuan, para humingi ng pambili ng gamot. Oo, Ziner. Ang iyong ina ay umanaw. Hindi dapat ganito. Mangyaring magpakatatag. Hindi dapat ang aking ina. Kayo ang dahilan. Kayo ang dahilan kung bakit nasaktan ang mama ko. Bayaran niyo ang mama ko. Ang mama ko ay may sugat lang sa binti. Paano siya magiging ganun? Kayo mga walang silbing doktor. Bayaran niyo ang mama ko. Ang lungkot naman. Bata pa siya. Wala na ang nanay. Hindi ba talagang aksidente sa medisina? Oo nga. Hindi ba't sinabing nasaktan ang binti? Hindi naman ito nakasugat sa vital na bahagi. Bakit ganun ang nangyari? Baka nga, talagang problema ng ospital ito. Huwag kayong makinig. Sa kanyang isang panig na salita, nangyari ang kanyang ina, sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. Nananatili siya sa ospital ng isang buwan. Hindi niya kailanman pinuntahan siya. Lalong lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Kailangan niya ng operasyon. Hindi siya kailanman pumirma. Siya ang nagpaliban. Ang paggamot ng kanyang ina. Hindi siya dumating kahit isang beses. Ngayon, nagkukunwari siyang sobrang malungkot, wala siyang pakialam. Siguro sa kanyang ina, parang nandito lang para manghingi ng pera. Nakakainis talaga. Nagkukunwari siyang sobrang malungkot, pero ang dahilan ay para lang manggilabat ng pera. Hindi ko talaga iniisip ang pera. Gusto ko lang buhayin ang nanay ko, muling mabuhay. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Siya Ziner. Matagal nang nasa ospital ang nanay mo. Naghihintay na makitang muli siya. Sana makita mo na siya. Sobrang sakit niya, hindi makatulog. Palagi niyang sinasabi, ang pangalan mo. Ilang beses kitang tinawag sa ospital, ayaw mong pumunta. Siya Ziner, tanungin mo ang sarili mo. Mahal mo ba talaga ang iyong ina? Hindi ganun yun. Ang ganda naman, naku, sobrang bagay sila. Ginoong Lee, kasama po ba ninyo ito? Ang magandang ginang na dumalo sa pagtanggap ng taon, ay siya, ang misteryosong asawa mo. Oo. Ang pakakasal kay Ranfan, ay ang pinakamalaking swerte ko. Bakit si Wenran? Maaari bang maging ganito kasaya? Bakit siya ay maaari na makasama si Li Chao Yuan? Samantalang ako ay nawalan ng ina. At pinalayas pa ng landlord. Sisi mo ito. Bakit mo kailangan na akitin si Li Chao Yuan? Kung hindi niya ako mamahalin ng hindi. Hindi niya ako ipapahiram ng pera para sa gamot. Hindi gagawin ng nanay ko iyon. Ikaw iyon. Ikaw ang Samira sa lahat ng bagay ko. Bakit mo kinukuha si Li Chao Yuan? Papatayin kita. Papatayin kita. Li Chao Yuan. Muling mamahalin ako. Sino ang mangangahas na saktan siya? Hanapin si Lan. Yuan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Walang anuman. Pagsubok na pagpatay. Dalhin siya sa istasyon ng pulis. Hindi dapat ganito. Li Chao Yuan. Dapat ay mahalin mo ako tulad ng nakaraang buhay. Dapat ay hindi ganito. Hindi dapat ganito. Sino? Yuan, anong nangyayari sa'yo? Huwag matakot. Nandito lang ako. Sa lahat ng taon na ito, siya pa rin. Walang pakiramdam ng seguridad. Ran. Mananatili kang kasama ko. Tama ba?
Ako ay laging sasamahan ka. Sabi ko na. Sa buong buhay na ito, sasamahan kita. Run, run. Sa susunod na buhay, magsasama pa rin ba tayo? Oo. Mama, nakita mo ba? May iba ring tao na umiibig sa mga baliw. Run, run. Nang makilala kita, doon ko lang nalaman na kailangan ng taong nagmamahalan. Maaari tayong maging ganito kasaya. Ganyan. Mayroon ka ng seguridad, di ba? Tayo ay mag-asawa. Kailangan nating magsama habang buhay, kahit sa masalimuot na kalye, o sa isang desyertong isla. Basta't ikaw ang kasama ko, ayos na. Kahit na ang sakit ng baliw na iyon, ay hindi pa rin gumaling. May mga tao na handang mahalin siya.